Hello, hello, Phil Investors! Tumuli ang inyong lingkod, BJ Double D. So ito na yung ating kadugtong nung DSC number 61 kasi di ba sabi natin doon anim yung mga shortcuts no to make your prospect say yes. So yung una is yung reciprocity. Na-discuss na natin yung sa una. Ito na yung pangalawa na. Yung pangalawa na is itong tinatawag na scarcity. Ano ba ito? So malalaman natin kung ano yung scarcity. Ano ba yung scarcity? Narinig ko nga yung scarcity na yan, no? Ang second shortcut to persuade people to say yes is a scarcity na tinatawag, scarcity. People want more of those things there are less of. Ibig sabihin, ganito lang siya kasimple. Mas lalo nilang gusto yun pagkakaunti na lang. Di ba sa mga sale? Di ba sa mga sale, no? Pag kunwari, tatlo na lang yung, di ba mga girls, no? Uy, Mari, tatlo na lang yung blouse na pula. Yan pa naman ang gustong-gusto ko. Yung the rest is iba na kulay. Parang lalo siya nagkakaroon ng eagerness na parang yung desire na, kunin na natin yan, tatlo na lang eh. Yun ang tinatawag na scarcity. Kasi kukonti na lang yung supply. Pero yung demand, madami. So, ito yun ha. Katulad dito, first scenario. Concorde flights. Alam niyo mga Concorde, yung mga jet, di ba? Yung mabibilis. Di ba? May sound effects pa, no? Limited to one flight a day. Dati kasi, yung US to UK, di ba? US to United Kingdom. Medyo malayo yan, di ba? No? Pag magte-take ka ng eroplano na ordinaryo, it will take, maraming oras yan talaga. Pero pag Concorde flight kasi, it cuts down the time, no? So, lalo yung mga businessman, yung may mga importante talaga nagra-rush, gusto nila doon sa Concorde sila, mabilis. Pero, uneconomical daw yung twice a day na flight kasi nga medyo mahal ang Concorde yung mga gas na ginagamit niya, yung mga machine maintenance na ginagamit, saka yung of course the flight itself yung mas mahal siya, no? So titingnan natin, parang hindi daw siya economical or hindi siya practical kung dalawang beses sa isang araw. So, ang ginawa nila, nung kumpanya na to, ng Concorde, syempre, hindi sila po pwedeng, dahil malulugi sila, magsasara kumpanya nila. Ang ginawa nila, nilimit nila yung isang flight na lang sa isang araw. Dati dalawa. Ngayon, isa na lang. Ano nangyari? Bumaba yung sales ba nila? Hindi. Tumaas pa. Baliktad. Dati dalawang flight sa isang araw. Nung ginawa nilang isang flight na lang sa isang araw, lalong tumaas yung sales. Paano kaya nangyari yun, no? Parang binawasan nga eh. Paano kaya nangyari? Kasi nagkaroon ng thinking, talaga naman, nagkaroon ng psychological effect sa mga businessman at sa mga kung sino man yan na magta-travel doon. They wanted it more kasi nga, yung chance na makatravel sila is isa na lang. Hindi na pwedeng dati umaga, okay lang, hindi ko na kukunin yung flight ng umaga, sa gabi na lang kasi may dalawa naman eh, isang umaga, isang gabi. Ngayon, isa na lang. Sinabi tanghali na lang. O yun, lalong nag-unahan ngayon kasi wala nang panggabi. Bukas ka na uli makakasakay. So parang ganun yung doon. Ano maganda doon sa in connection with us sa real estate, sa Philinvest? Show them the actual availability of the units they are looking at. Ate, kabayan, hindi naman sa pinipilit namin kayo ha. Napakita na natin lahat ng presentation, pasok sa budget mo, and wala naman tayo ng ibang tatanungin pala. Ikaw na lang pala magde-decide at kailangan mo. Man nga, di ba? Money authority need. Tingnan mo naman ate. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang po yung naiiwan. Marami po tayong office. Alam niyo po ba ang Kuwait? Ang Kuwait office, maya po parang ano yan. Maya may nagpupunta sa remittance. Dire-diretso ang Qatar, ang Dubai, ang ganito lahat, Oman, lahat sa Singapore, whatever. Sabi niya, ang dami po namin office at pag alis niyo po dyan sa upuan niyo, kabayan, hindi naman po sa lalo't ngayon po ay Friday, let's say ganun, no? Meron pong kukuha niyan. Sayang naman, nandiyan na po yung opportunity. 5 po yan. Bawasan na po natin ng isa kasi real time to. Makikita natin mamaya, bababawas po talaga pag kayo ay nag-reserve. Show them what they will gain and what they will lose. Ulitin natin show them what they will gain, ano ang makukuha mo, yung benepisyo, the benefits plus what's unique plus what they stand to lose. Parang ganito yan, ate, pag kinuha mo to ngayon, makakapili ka pa ng magandang pwesto. Makakapili ka pa ng medyo mas affordable. Makakapili ka pa ng kung meron niya morning sun, pakita mo na, ito po morning sun, ganda. Okay, malapit sa sa amenities. Kunin mo na to ate. Itong ating malapit sa gate. Ate, ito na kunin mo. Baka maunahan pa tayo. Kasi pag hindi, they will lose something. Pag mamaya ka pa yung nag-decide o bukas ka pa magbabayad, ang mawawala sa yung opportunity na makuha mo yung pinakamagandang pwesto, pinakamagandang option o yung pinaka-affordable, lahat na pwesto, presyo, di ba, no? Tapos kung titingnan mo, ate, ganito yan kung hindi okay lang mag-decide ka bukas o sa isang buwan pa, sa next year pa, pero ito malulus mo.
nakita niyo po ngayon pa lang, hindi pa nag-i-increase yan. Kunwari 500,000 o 1M na lang, 1M. Yung susunod po 1.2, 1.3. Pag hindi niyo po kinuha yan, ang mawawala sa inyo, talo ka kaagad ng 200,000 or 300,000. Ganun kami mag-explain dito eh. Dahil totoo naman eh. Sige ate, okay lang. Pag hindi ka nag-decide, yung dapat na 1M na nakuha mo, 1.1 na ang makukuha mo dahil may kukuha niyan pag tayo mo dyan. Ganun tayo ka-confident. Dahil totoo naman eh. Hindi lang naman kasi dito, pati sa ibang bansa eh. So yun, they will they stand to lose. Doon sila medyo natatakot. Oo nga, sayang yun. Ano bang mabibili mo sa 100,000, 200,000? Aba, marami na. Kung bahay, pang-bakod na yan, pang-tiles na yan, pang-furnish na yan. Kung condo naman, makabili ka ng mga appliances sa 100,000. Sapat na yun. Aircon, TV, di ba? Oo. Yun yun, no? They will lose something. Advantage of preserving the unit and disadvantage they will delay the decision. Yun nga. Ate, 2.3 yan na susunod na na unit. Ito po yung ino-offer ko sa inyo, 2.2. Pag minus mo dyan, hindi ka nag-decide, nakuha yung 2.2, yung susunod na makukuha mo, 2.3 na. Ang difference yan, 98,800. Yan po ang mawawala sa inyo. Talo ka na agad. Kung ikaw naman nauna, panalo ka ng 98,000 kasi yung sumunod sa iyo, mas mataas na yung presyo. Oh, di ba? Iba na ang nakasecure na kaysa nasayang at nanginay. Sabi nga ng isa na kliyente na pagbayad, buti na lang at nag-reserve ako agad, ang bilis talaga maubos. Pero pagbalik mo nakuha agad. Balita ko yung presyo nga ngayon ay mas mahal na. Sabi naman ng isa na papetics pa, ang dami pang tinanong, kasi naman pala magbabayad, ang tagal-tagal mag-decide, ginagawa pang komplikado. Minsan, no? Tayo naman ay pinag-aral din ng kumpanya nila Sir Terence, thank you na pagiging financial planner, pero minsan, yung iba na sobrang overthinking. Yung maraming iniisip na return of investment pa, kikita ba ako dyan? Ganito, ilan ang balik niyan sa akin? How many years? Ang daming iniisip. Yun pa ang most likely hindi nakakakuha. Or kung kumuha man, talo na. O, di ba? Yung sayang naman, di ko naabutan. Ang taas agad ng tinaas ng presyo. Dapat pala kumuha na ako noon. Kasi, ang dami natin mga kababayan na minsan, sorry for the word, para masyadong nagmamarunong kasi or masyadong marunong na iniisip pa na kailangan computing ko muna yung ganito, computing ko yung ganyan. Kaka-compute mo kabayan, yung simpleng tao na umupo dyan kanina at hindi na yung nagko-compute at talagang gusto niya lang matupad ang kanyang pangarap, bottom line, magkaroon ng magandang negosyo at bumalik ang pera at na-beat ang inflation. Ibig sabihin, pag nag-invest siya at lumago ang pera niya, mas okay pa yun kaysa doon sa isip ng isip. Scarcity nga, o kukunti na lang, isip ka pa ng isip. Mag-reserve ka na, wala kang talo dito. So yun ang DSC number 62, yun yung pangalawa sa 6 na shortcut to say yes ang iyong prospect. Scarcity, ano ba ito? Alam na, yan. So mamaya uli, kita ulit tayo para sa DSC number 63, yun naman yung pangatlo natin doon sa 6. See you soon, see you later pala. BJ Double D, inyong lingkod. Thank you.